Guys, napanood niyo ba itong debate ni Alfred de Guzman tsaka ni Barbie Lat? Basag na basag si Barbie Lat dito eh, no? Umpisa pa lang po, wala nang maisagot. Ito yung sinasabi natin, no? Buti itong si Alfred de Guzman, matyaga pong nakikipagdebate. Oo, bilib ako sa tao na ito, ang tiyaga makipagdebate. Ako po, wala akong tiyaga. Wala akong tiyaga sa mga taong maingay na walang laman. O kahit po, kahit dito, wala akong tiyaga sa mga taong, uh, mga tamad mag-research. Tapos, ang iingay sa SOCMED, yung mga nagre-repost lang ng repost, pero hindi nagche-check fact. Si Alfred de Guzman, matyagang nagre-research po ito eh. Ako nga, wala akong nagre-research ako, pero wala akong yung kagaya niya, na talagang nagre-research. O yun, isa na naman pong DDS ang sinunog ni Alfred de Guzman. Sunog na sunog po. Tutsang. Sa Kapampangan may tinatawag kaming tutsang eh. Ano yung yung sunog na kanin kapag nagsaing ka, yung pinakailalim nun, yung nagtututong na dahil nasunog. 'Di ba? Ayan po. Kaya wala akong bilib sa mga DDS kasi pagdating po sa debate, sunog po sila. Sunog sila, believe me. Ako, wala akong tiyaga sa mga taong bobo. Wala akong tiyaga sa taong bobo, wala akong tiyaga dun sa taong ayaw matuto. Yung ayaw maging matalino. Yung pinipilit pa nila yung kabobohan nila. O kagaya niyan. Napakasimple ng tanong. Isipin nyo, yung inutang ni Digonyo, almost 7 trillion. Tapos iniwanan pa siya ng 1 trillion ha. Isipin mo si Pinoy nakapag-iwan pa ng 1 trillion kay Digong. So ang total na hawak ni Digonyo, yung kanyang inutang na 7 trillion at yung 1 trillion na iniwan ni Pinoy, 8 trillion total. So saan napunta ang pera? Malamang sa mga alipores niya, sa gabinete niya, sa mga politiko. Wala nga siyang pinaimbestigahan eh. Wala nga siyang kinasuhan eh. Wala nga siyang naipakulong eh. Bagkus nagpalaya pa siya. Tapos yung mga drug lords, best friend niya pa sa Malacanang. Hindi ba? Kaya walang maisasagot to. Although alam na natin, pero ay nako, maingay ang mga DDS sa SOCMED. Pero pagdating sa debate, pagdating sa mga ebidensya, wala. Sila, basag. Sunog sila diyan. Kaya ang mga DDS iwas sila sa debate. Believe me. Marami nang umiiwas sa debate. Maraming umiiwas sa debate kasi hindi nila kaya. Kasi unang-una ebidensya. Hihingan namin kayo ng ebidensya. Kasi nag-check fact kami. Nagbabase kami sa datos. Sa kanila, hindi namin alam kung saan sila nagbabase. Diba? Siyempre, magbabase ka sa datos. Anak ng tinapaw. Kagaya, sinasabihin, walang pinatay. Ang datos, mahigit 30,000. O, diba? Ang datos, makikita mo sa SOCMED, yung mga pamilya, nag-iiyakan. Yung mga photos, naglabasan. O, tapos sasabihin nyo, hindi mamamatay tao. Sasabihin nyo, hindi pinag-utos, naglalabasan sa social media yung mga video ni Digong. Shoot them dead. O, yabang-yabang niya pa sa Kongreso, sa Senado. O, diba? Shoot them dead. Patayin mo. Pilitin mong lumaban. Patayin mo. Ano yan? Papakainin ko pa sa jail, sabi niya. Diba? So, wala talaga. Pero ang ganda nung hindi ko napanood yung full debate, pero papanoorin ko mamaya. Yung partial lang yung napanood ko. Pero panoorin nyo, maganda. Tatalino kayo mga DDS, panoorin nyo. Hindi yung puro kayo iyayaw, tsaka alisin nyo yung pagkapanatiko ng politiko. Kasi kahit po ako, hindi ako panatiko ni PBBM. Alam nyo, ngayon, okay ako sa ginagawa ni PBBM, naaapektuhan po ang ating ekonomiya dahil sa mga nangyayari sa Senado at dahil sa ginagawa ng mga DDS sa kalsada. Pero nga medyo tahimik, wala si Mike Defensor, diba?
So, kaya naaapektuhan. Pero kung hahayaan natin itong tao na ito na itong ating presidente, na gawin niya yung trabaho niya, manahimik muna kayo ng kahit 1 taon lamang, di ba, mga DDS. Hayaan natin gawin yung trabaho niya, paimbestigahan niya yung dapat paimbestigahan, kasi nag-uumpisa na naman yung investigasyon, may mga nakakasuhan na at may nakukulong na. Sa panahon ni Digong wala. Diba? Hayaan muna natin. Guys, nasabi ko hindi ako loyalista, pro-admin ako. Kung may nakikita akong tama, go ako at susuportahan ko. May nakikita akong mali, hindi. Gaya yan, may mga gabinete si PBBM na sumasablay. Ayoko sa DILG ngayon, ayoko sa PNP chief ngayon pa kasi ang daming di ba? May mga kriminal tayong takas, atong si Saldico, si Duwagdag pa si Bato. Ang tagal ng hulihan, ang nangyari sa intelligence natin. Asa na mga information? Ba't walang balita? 'Di ba? Ang bagal ng hulihan. Tagal na 'yan. 'Di ba? DOH, patong-patong ang kaso. Pero bilib ako, inaangat ng DSWD, ng ano pa ba? DSWD, si MMDA, DPWH. Ano ba yung mga nag-aangat ngayon kay PBBM? 4 yan nakalimutan ko lang. Nakalimutan ko ngayon. Basta DPWH, maganda po ginagawa. DSWD, maganda po ang ginagawa. MMDA natin, maganda ang ginagawa. Nakalimutan ko yung isa. Anyway, yan po ang nagpapaangat sa ating ngayon, sa ating kumikilos ang ating gobyerno. Pero pinapabagsak yung rating ni PBBM nitong DILG natin. PNP chief natin, walang pagkilos sumusunod sa DILG. Isipin nyo, yung kay Bato, hawak mo na, pinakawalan mo pa, di ba? Kalokohan nga warrant of arrest, law enforcer ka o magne-negotiate ka, makikipag-negotiate ka kung kailan mo huhulihin. O ayun, nakatakas. O ombudsman, ang ganda ng performance ng ombudsman natin ngayon, di ba? DOH, isa din sa nagpapabagsak ngayon ng rating ni PBBM, di ba? Kaya patong-patong ang kaso nila. Yan po. Yan yung mga. Pero when it comes sa DSWD, DPWH, maganda performance po. Maganda mga kalsada natin ngayon. Nakikita natin mga proyekto, may mga natatapos, yung mga natenggang isipin nyo 8 trillion ang pondo ni Digonyo, walang natapos. Yung iba pinagpatuloy ni PBBM hanggang 2024 natapos. By Davao Bypass, natapos niya. 8 trillion ang hawak niyang pera, natapos niya, hindi. Umabot pa kay PBBM yan, talagang pinush pa ni PBBM yan, yung subway na napakalawak, major project na yan. Si PBBM pa rin yan. Inumpisahan daw ni inumpisahan nga, inupuan niya lang naman sa Malacanang. O tapos nakaw dito, nakaw doon, sila ni Mark Villar, wala na, di ba? Yan ang sinasabi natin. Kahit pinirmahan mo yan, pero kung inupuan mo lang yan at nag-Mary Jane ka na sa Malacanang, walang mangyayari talaga. Tapos hinayaan mo magnakaw dito, magnakaw doon, kaliwat kanan, back and forth, yung mga alipores mo. Wala kang ginagawa, kundi mag-Mary Jane dyan. Party ka sa Malacanang, wala talaga mangyayari. Kaya lahat ng mga nakatenggang proyekto, pinagpatuloy ni PBBM. Yung iba, mga ghost project, pinaimbestigahan ni PBBM. Yung mga nakawan, pinaimbestigahan ni PBBM. Ganun ang nangyayari ngayon. Kaya kayo mga DDS, wag na kayo magtangka, makipagdebate. Masusunog po kayo talaga. Promise, masusunog kayo. Ako, wala akong tiyaga dyan. Unang-una, sayang yung oras ko. Bayad po ang oras ko eh. Ayan, si Alfred, pinagtsatsagaan niya, okay lang yan. At least kahit pa paano naliliwanagan yung ibang DDS, di ba? Natututo. At saka yung mga kapro-admin natin, mas nalalawakan pa yung kanilang kaalaman. Pero ako po, wala akong tiyaga sa ganyan. Bayaran nyo ako. Makikipagdebate ako, bayaran nyo ako. Advance payment.